Magandang araw mga kaibigan. Welcome po dito sa ating bagong YouTube channel, The General's Viewpoint. Sa kasamaang palad, yung ating channel na General's Opinion, nagkaroon po ng problema, hindi namin ma-open yung account dahil may nakialam. Somebody na-hack siguro yung aking Gmail address at napalitan yung password. Kaya we are still fixing it. So habang hindi pa, wala po tayong violation sa YouTube. Active pa rin yung account, hindi ko lang ma-open. I hope ma-open ko in the coming days or weeks. So mabuti na lang at meron tayong backup channel itong General's Opinion, General's Viewpoint. Sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-click ang link ng channel na ito sa description box para dito tayo magtalakayan in case na hindi ko na ma-open yung General's Opinion. Okay, so ito, meron po tayong stock ng dark chocolate for delivery o bukas, Tuesday. So pwede kayong mag-tawag, text, order sa number na ito. 0916-9000-997. Okay, punta na tayo sa topic. Dito sa balita ng Philippine Star. Okay, record ng PBBM admin, legacy. Ito yung pinagmamayabang na, ito ba yung bagong Pilipinas. Basahin ko yung title. Marcos Jr. na batikos sa gitna ng 15-year high rise inflation. Anong ibig sabihin nito? Ang nagbatikos sa kanya ay ang economic think tank na tinawag na Ibon Foundation. Okay. According to Ibon Foundation, yung data ng Philippine Statistics Authority, government agency ito, nagpapakita na ngayon nangyari ang pinakamataas na rate o pagtaas ng presyo ng bigas mula noong 2009. Ngayong Pebrero, tumaas na naman ang inflation sa buong bansa. Lahat ng mga goods, 3.4% ang inflation rate. Halos kalahati nito galing sa rice inflation. Yun po ang record ng ano. So, according to Ibon Foundation, isang economic research group or think tank, lumalabas na hindi effective ang ginagawa ng Marcos administration sa pag-control ng inflation. Failure, sabi nila. So, maalala ko tuloy nito SONA. Malapit na namang mag-SONA ngayon. Yung last SONA, maalala nyo, napatunayan, sabi ng presidente, napatunayan natin na kaya nating pababain ng presyo ng bigas, karne, gulay, isda at iba pang bilihin sa pamamagitan ng kadiwa. Pinagmayabang niya yung kadiwa. Na ang kadiwa pala is hindi naman nationwide. Ang kadiwa, pinipili lang yung lugar tapos hindi siya permanenteng na tindahan. Kaya I don't know kung natutulungan ba kayo ng kadiwa. Ako, matagal na akong naghanap ng kadiwa, hindi pa ako nakahanap ng kadiwa. Mag 2 years na ang administrasyong ito. So, ano yung pinagmamalaki na kayang pababain ng presyo? Nung kampanya, anong promise? Gagawing 20 pesos per kilo ang bigas. Anong nangyari? Instead na mag-decrease kasi mga 40 pesos lang ang presyo nung umupo siya at the end of term ni PRRD. Ngayon, instead na bababa ng 20, ang nangyari nadagdagan ng 20. Kasi
ang average price ng bigas ngayon 60 pesos na. Yan po, kaya doon sa statistics, data ng PSA, ang ramdam, ang highest na inflation rate is among the poor families. Kasi sa mga example ako, may pension, 60 pesos, okay pa naman, kaya pa naman. Kaya lang, how about yung mga daily earners, daily wage earners na kumikita lang ng mga 300 or 400 pesos a day na may pamilya. Talagang hirap na ang nasa laylayan. Kaya ano ang dapat gawin? Bakit ganito hindi makontrol ang pagtaas ng presyo ng bigas? Okay, ang suggestion ng Ibon Foundation, according to this article dapat i-amend yung rice tariffication law. Ito daw, and which I agree, ito ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng bigas. Kasi yung rice tariffication law, ito na po yung nagbigay ng way para yung imported na bigas pasok. Kaya ang gobyernong ito umaasa na lang sa rice import. Tayo na po ang number 1 rice exporting country in the world. 2023, yun po ang data ng US Department of Agriculture. Even 2024, yun din ang projection. Number 1 rice exporting country in the world. Another record, legacy ng Marcos administration na ito. So, yun ang nagpapataas ng presyo. Yung kawawa ang mga local farmers. So, i-amend. I don't know kung paano gagawin. Imbes na yung Kamara, Kongreso, Senado ba, ang pagtuunan ng pansin itong mga batas na ito na sanhi ng pagtaas ng presyo ng bigas wala People's Initiative, charter change ang pinag-uusapan. Politika ang kanilang priority, hindi itong economic matters na naapektuhan ang nasa laylayan. Okay. Sa tingin ko rin ito, yung bakit mataas ang presyo? Because of smugglers and hoarders. Malala ko ulit nung SONA. Anong sabi ng Pangulo? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Magwa 1 year na mula ng SONA. Nandyan pa rin. May nabalitaan na ba kayo na mga smugglers and hoarders na convicted na kulong? Wala pa Tahimik ngayon. Bakit? Yung alleged pinapatawag sa Senado at Kongreso, Michael Ma, anong ginawa? Naging special envoy to China. Anong ibig sabihin nun? Is this government really serious in fighting smuggling? I don't know. Tanong lang naman yun. Bakit ginawang special envoy to China yung si Michael Ma? Kaya, ang tingin ko, observation ko, nagkakaroon ng rice cartel. Dagdag mo pa dyan yung nangyayari ngayon sa NFA na first time in history, nagkaroon ng massive na lukuhan. Ibinenta ang 75,000 bags of rice at a very low price na nalugi ang gobyerno. Nalugi po tayo ng estimated 112 million kasi ibinenta lang sa mga dalawang private rice traders na napakamurang halaga. So ngayon, iniimbestigahan ng ombudsman. 139 employees ng NFA sinuspend ng mga ombudsman.
mismo ang Ombudsman Samuel Martires personal na nag-serve ng subpoena sa NFA main office para isubmit ang mga kinakailangang dokumentos para walang whitewash. Yan po ang mga nangyayari sa ating bayan na nakakalungkot kasi hirap na ang taong bayan na makabili ng bigas. Kasi ang Pilipino hindi mabuhay kung walang bigas. Kahit walang ulam, basta may bigas, di ba? So, kailangan ito sana ang pagtuunan ng pansin, ikontrol ang presyo. Huwag yung ganyang pataas ng pataas na ay. So, may pag-asa pa ba? I don't know. So, ulitin ko, highest in 15 years, highest inflation rate nangyari itong panahon ni PBBM according to data ng Philippine Statistics Authority.